Lord God, na kahit online po ito, ay may pagkakataon pa rin po kami, Lord God, na makapagsama-sama at ma-remind po sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa mga kapatiran ko po na naririto, and I pray na anuman po yung kanilang ginagawa, nasan man po sila ngayon, Panginoon, alalahanin mo po sila at pagpalain, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, dahil alam po namin na i-bless mo po ang lahat po ng mga effort na ito, maging ang mga initiatives, Lord God, na ginagawa po namin, Panginoon. And we decree and declare, Panginoon, na kami po ay mag-grow ng sabay-sabay, Panginoon, sa inyo. At patuloy, Lord, na magiging ready kami, Panginoon, sa oras na ikaw, Lord God, ay dumating na, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Salamat din po sa mga bago po namin kasama ngayon. And I pray na kahit sila rin po, Panginoon, ay i-bless mo po, Panginoon, yung kanilang buhay, Panginoon, at lahat po ng area ng kanilang pamumuhay, Panginoon, in the name of Jesus. Alalahanin mo rin po ang mga pauwi, ang mga nasa biyahe po, and dalangin ko na ikaw ang siyang mag-ingat, Panginoon, hanggang sila, Panginoon, ay makarating, Lord God, sa bahay. Kaya salamat po na maraming marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, ayan, pahiram po muna ng mga tenga po natin. Ayan, so for 1 hour kasi 'di ba, alam natin na pwedeng maraming gawin si Lord, kaya naman keep tuning in. Ayan, so para po mas marami pa po tayong matutunan, tsaka ma-encourage po tayo. Ayan, sa buhay. Actually, evangelism po itong itatopic ko, kaya mas maganda kung meron kayo nakakilala na kailangan po si Lord ngayon, ay paki-invite po siya o isend niyo po yung link sa kanya para marinig niya po ito. Yan. So ito po ang i-share ko po sa inyo, sa bawat isa po sa atin. Kung ngayon ka lang po naka-join dito po sa online Bible study, para po sa iyo to. At kung matagal ka naman, di ba, na nandito na sa online Bible study, reminder ito ng Panginoon sa iyo. So ang title po ng message natin for tonight ay Bakit Kailangan ng Tao ang Diyos? Sa English, Why Do People Need God? Bakit nga ba natin kailangan ang Diyos? So yan ang pag-aaralan natin sa oras na ito. Okay? So una, kasi nagbabasa ako ng devotion ni Tony Evans nung mga nakaraan. Tapos ang topic niya kasi sa week na to ay tungkol sa yung pagiging omniscient ni Lord, pagiging niya omnipresent, 'di ba? Tapos powerful, 'di ba? And si Lord nga parang kung maaano niyo, kung mapapansin niyo sa characteristics niya and sa nature niya, wala talagang imposible sa kanya. Ngayon ito kasing si Tony Evans, pumunta siya sa kusina nila. Tapos meron siyang nakitang may nakita siyang ipis. Tapos ngayon, itong ipis na to, parang, alam niyo yon, parang ang nakipagtitigan pa sa kanya. Tapos parang ang lagay parang kung halimbawa iisipin ni Tony Evans yung sinasabi ng ipis, umalis ka dito, akin tong lugar na to. Parang ganon. Na parang iniisip ni Tony Evans, ang yabang nitong ipis na to Samantalang kung tatapakan ko siya, tapos siya. And sabi ni Tony Evans, meron daw siyang na-realize doon na there are times, may mga pagkakataon na tayong mga tao, ganun din daw yung attitude natin towards God. Na para tayong ipis, 'di ba? O maliit na insekto, 'di ba? Na akala natin kung sino tayo, 'di ba? Kung makapagyabang tayo. Na parang ganun nga daw yung tao, 'di ba? Natutunan lang na gumawa ng building, nakapagpalipad lang ng eroplano, 'di ba? Nakapunta lang sa outer space, tapos naging astronaut, 'di ba? Kala mo kung sino na. And there are times, 'di ba, sa mga na-achieve natin, tsaka na-accomplish natin, akala natin sarili nating gawa 'yon o sarili nating galing 'yon. Pero we never know, 'di ba, na lahat ng 'yon ay galing sa Diyos, 'di ba? Na kung ano man tayo ngayon, ano man yung natatamasa natin o nararating natin, 'di ba, ay galing 'yon sa Panginoon. Kaya nga 'di ba ngayong gabi na 'to, papaalalahanan tayo ni Lord, 'di ba? Kung bakit nga ba kailangan ng tao ang Diyos. Kaya simulan na natin, bakit nga ba kailangan ng tao ang Diyos? Sabi ng Salmo 41, 1-2, sabi, tulad ng usan na nauuhaw sa batis, gayon ang pagkauhaw ng kaluluwa ko sa iyo, O Diyos. Nauuhaw ako sa Diyos na buhay. Kaya nga, di ba, yung sumulat ng psalm na yan, o ng awit na yan, talagang pinatunayan niya, tsaka pinahayag niya, inexpress niya, di ba, na nauuhaw siya sa Diyos, gaya ng usa, di ba? And sabi nga ng Bible, tsaka sabi nung lesson na pinag-aralan natin,
Di ba? Na dapat daw, ginagaya natin yung attitude ng psalmist nung mga awit na yon, di ba? Na dapat daw, moment by moment, di ba? Parang kagaya ng kinakanta natin kanina or kinanta ng nung sa video kanina, masabi natin sa Panginoon na I need thee every hour. Kaya sino sa atin dito ang aminado, kailangan natin si Lord araw-araw. Ayan, mag-heart nga kayo kung kailangan niyo si Lord. Kailangan natin si Lord sa trabaho natin, kailangan natin si Lord sa pamilya natin, kailangan natin si Lord sa pag-aaral natin, di ba? Araw-araw po, kailangan natin si Lord. And ngayon, papaalalahanan ulit tayo, di ba, ng Bible, bakit nga ba kailangan ng Diyos ang tao? Una, kailangan ng tao ang Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng buhay. Kung ikaw gusto mong mag-evangelize, tsaka mag-share sa mga susunod na araw at panahon, I encourage you na i-take note nyo to o kaya i-screenshot nyo para may magamit kayong panturo sa mga shesharan nyo. Una, kailangan ng tao ang Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng buhay. Meron po ba dito na bigla na lang siyang nag-exist? 'Di ba? Bigla-biglaan ng sarili niya. 'Di ba wala po? Lahat po tayo pinanganak at dumating dito sa mundo dahil sa Diyos. 'Di ba? Kasi sabi nga po ng Genesis 2 verse 7, hiningahan niya ang ilong ng tao at naging buhay ito. 'Di ba? Naalala niyo yung pagkakalikha ng Diyos sa tao kay Adan, 'di ba? Actually, galing nga lang daw si Adan, 'di ba, sa alabok. Okay? Pag binasa niyo yung Bible, galing siya sa alabok, tapos inanyuan siya ng Diyos, tapos hiningahan, kaya siya naging living soul, kaya nagkaroon ng buhay ang tao. Pero alam niyo, kung hindi gagawin yun ng Diyos, hindi mag-e-exist, di ba? Hindi lilitaw o hindi mabubuhay si Adan at Eva kahit tayo. Di ba? Kasi ang buhay galing sa Diyos. And sabi nga ng John 1:3-4, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, sa Kanya, naroroon ang buhay. Kaya kailangan natin ng Diyos. Bakit? Kasi sa Kanya galing ang buhay natin. Di ba? Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon. Kaya nga sabi dito sa ating quotation, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tayo ay may buhay dahil sa Kanya. And without Him, we lose the purpose of life itself. Kaya nga alam niyo po, kapag ang Diyos wala po sa buhay po natin, di ba, para na rin daw po tayong patay. Kasi bakit? Ang sabi, ang essence ng buhay ay ang Diyos. Di ba? Kaya nga may mga kanta tayo, di ba, na the reason I live is to worship you. 'Di ba? Eh naalala ko nga noon dati kung ikukumpara ko yung buhay ko ngayon sa buhay ko noon, masasabi kong buhay na ako ngayon, 'di ba? Unlike before, 'di ba, na tayo na ako nga kumbaga parang paulit-ulit lang yung aking buhay, yung parang walang purpose, walang pupuntahan, 'di ba? Parang ang naisip ko noon, pagkatapos ko mag-aral, magtatrabaho ko, tapos mag-aasawa at mag-aanak, tapos yung anak ko ganun din. Parang naisip kong bigla, pero ano nga kaya, ganun lang ba talaga yon? Parang cycle lang, paulit-ulit. Until, di ba, na-meet ko si Lord, February 11, 2007, may nag-share sa akin tungkol sa pagmamahal ni Lord. Doon ko nalaman anong purpose ko. Di ba? Doon ko nalaman bakit ba ako ginawa ng Diyos. Bakit ba ako lumitaw sa mundong ibabaw, di ba? Dati naalala ko nga, parang yun nga, yung ang ginagawa ko lang kada tapos ng klase ko, pupunta ako sa festival, lilibutin ko yun, magmula first floor hanggang fourth floor, lilibutin ko lang yun parang dahil wala nga akong magawa, 'di ba? Parang para lang sumaya ako. Pero uuwi ako at the end of the day, uuwi ako parang empty pa rin. 'Di ba? Parang hindi ka na satisfy, hindi ka parang na fulfill, 'di ba? Walang ganong pakiramdam. Pero nung nakatagpo ako ng Diyos, 'di ba? Nung minute ako ni Lord, nung sinave niya ako, nalaman ko ano nga bang purpose ko pala. 'Di ba? Sumaya na ako, 'di ba? Nagkaroon na ng meaning yung mga ginagawa ko. 'Di ba? Kaya the reason why maraming mga tao parang feeling nyo patay sila. Parang feeling nyo parang tuloy lang sila o sabay lang sila sa agos. Kasi the reason wala sa kanila si Lord. Pero kung alam nyo, kung gusto nyo na mamuhay na merong purpose ang buhay, ay dapat tanggapin natin si Lord. Amen? Kaya i-type nyo nga sa comment, i-type nyo sa message, tanggapin si Jesus. Yan, type nyo, huwag kayong mahiya. Itanggapin si Jesus. Kaya nga dito, parang sa ang example natin, di ba? Ang cellphone, kapag daw binili mo yung cellphone, ano ang kalakip ng cellphone na yon? Di ba? Charger. Wala kayong makikita na brand yung cellphone, tapos walang charger. Kasi alam ng gumawa na oo, magagamit mo yan for a little while, pero darating yung time, malulobat at malulobat yan.
Alam nyo, ganun din daw tayo sa buhay natin. Tayo, kinreate tayo ng Diyos para kumonekta sa Kanya. Kinreate tayo ng Diyos para kumabit sa Kanya. And without Him, darating yung time malulobat tayo. Diba? Kaya the reason why bakit may mga taong napapasabi sila, pagod na ako, 'di ba? Drain na ako, 'di ba? O kaya naman, well, ubus na ako kasi the reason why kasi hindi sila lumalapit at kumokonekta sa Diyos. Pero alam niyo po, sa tuwing nararamdaman natin na parang empty tayo, na parang malungkot tayo, lapit lang tayo sa Diyos and magugulat tayo, 'di ba? We will find out, 'di ba? Na china-charge pala tayo ng Diyos, 'di ba? Kasi He is our source. Source natin siya, 'di ba? Talaga namang sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. Okay? Kaya for example, sa Eva at Adan, kailan daw nila naramdaman na parang empty sila, na parang lost sila, na parang patay sila nung napahiwalay sila sa Diyos. 'Di ba? Kaya sa Eva at Adan nung time na nagkasala sila, doon sila naramdaman nilang bigla na parang may kulang sa kanila. Kasi yun ang nagagawa ng kasalanan. Yun ang nagagawa pag nahihiwalay tayo sa Diyos. Parang feeling mo lost ka. Pero lost ka talaga, 'di ba? Kaya ang dapat nating gawin, bumalik tayo sa Diyos. Nang sa gayon, mabuhay ulit tayo. Kaya nga alam nyo, itong OBS na to, hindi tayo nagpo-promote dito ng religion. Ang pinopromote natin dito is relationship kay Lord. Na dapat, bawat isa po sa atin, makabalik, 'di ba? Kumonekta sa Diyos. Kaya nga itong online Bible study, way to ni Lord, avenue ito ni Lord, ways and means to ni Lord, 'di ba? Para makakilala ang bawat tao, 'di ba, sa Diyos. Amen. Kaya ang prayer ko po sa bawat isa na naririto, makilala niyo po ang Diyos. Nang sa gayon, totoo pong mabuhay ang bawat isa. Kaya nga naaalala ko lagi, sinasabi lagi ng pastor namin ni Bishop Paul, 'di ba, na real life begins when Jesus comes in. Ang totoong buhay, 'di ba, nangyayari siya kapag pumasok na si Jesus sa puso ng tao. Kaya ano pang ginagawa mo, ano pang iniintay mo, papasukin mo na si Lord sa buhay mo. Okay? Kaya sabi nga, bakit natin kailangan ng Diyos? Kasi kailangan ng tao ang Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng buhay. Pangalawa po, kailangan natin ng Diyos dahil siya ang nagbibigay ng layunin at direksyon. Okay? Bakit natin kailangan ng Diyos? Kasi sa pamamagitan niya, meron ng direksyon ang buhay natin. Meron ng purpose, meron ng layunin. Diba? Kaya sabi nga ng Bible sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ayan. Kasi bakit? Kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, wala kang guidance. Walang magdidirect sa iyo. And sabi ng Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Ayan. So ito ang ni-note, 'di ba, ni Sister Tin nung nakaraan, 'di ba? Pero totoong-totoo po 'yan. Kapag na kay Lord ka, may plano talaga si Lord sa iyo. There are times na tayo, parang feeling natin, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Pero kasi, under ka na ng plano ng Diyos. There are times, may mga pagkakataon sa buhay mo na hindi mo alam ano ang sagot sa tanong na to. 'Di ba? Bakit ganito yung dinadanas mo? Bakit may mga failure kang nararanasan? May mga problema kang nararanasan? Pero hindi mo alam, 'di ba? Kasama kasi yan sa plano ng Diyos, 'di ba? Para maganap at mangyari yung kalooban niya sa iyo, 'di ba? Tapos there are times din parang ang demonyo guguluhin niya yan, 'di ba? I-tempt ka niya, i-deceive ka niya, o kaya naman there are times magpapadala siya ng problema. Pero alam niyo ang good news, kapag na kay Lord ka, anumang panggugulo ng kaaway o ng demonyo sa iyo, ibabalik ka niya. 'Di ba? Sa original plan and original purpose niya. 'Di ba? Imagine niyo, 'di ba, yung mga Israelita, yung mga anak ng Diyos, 'di ba? Yung mga talagang naniwala at nanampalataya sa kanila. Inatake sila ng demonyo kung ano-ano ang mga nangyari sa kanila. Pero ang ending, 'di ba? Dahil sila ay na kay Lord, victorious pa rin sila. Ang ending ng buhay nila, matagumpay pa rin sila. 'Di ba? Overcomer pa rin sila, more than conqueror pa rin sila. Bakit? Kasi nasa Diyos sila. 'Di ba? Kaya tayo rin na nandito, ng mga nakikinig, 'di ba? Habang nasa Diyos ka, magaganap at mangyayari, 'di ba? Ang kalooban at plano ng Diyos sa iyo. Kaya i-claim mo yan. In Jesus' name, amen. Di ba? Kaya sabi nga dito, maraming tao ang nabubuhay pero walang direksyon. Only God can reveal your purpose. Di ba? Kaya nga nakakalungkot kapag ang tao wala sa Diyos. Bakit? Sasabay nga lang talaga siya
sa agos ng mundo. Kaya halimbawa, ang agos ng mundo ngayon, panay social media na lang, panay social media na lang din ang gagawin. Kung ang agos ng ng mundo ngayon panay games, magpapanay games din siya, 'di ba? Kaya maganda dito, 'di ba? Malaman mo at makilala mo ang Diyos nang sa gayon malaman mo ang purpose mo sa Panginoon, 'di ba? Dati kapag umaawit ka, kumakanta ka lang sa kung saan-saan, karaoke, 'di ba? Kung ano-ano mga kinakanta mo sa videoke. Pero nung ikaw ay naging Christian, nung tumanggap ka kay Lord, nalaman mo na ang boses mo pala, ang unang dapat makinabang diyan at maluwalhati diyan ay ang Diyos, 'di ba? Kaya yung mga choir natin, 'di ba, nakakatuwa sila kapag umaawit sila sa Panginoon, yung mga song leader natin, 'di ba? Kasi nalalaman na nila ngayon, bakit nga ba sila binigyan ng magandang boses, ng gininto ang tinig, 'di ba? Kaya naman dapat po malaman natin ano yung purpose natin sa Panginoon, 'di ba? By accepting God, by accepting Jesus Christ. And sabi dito, 'di ba, ang minsan ang tao, 'di ba, namumuhay siya na parang walang rudder. O kaya naman 'yan, no, yung malaking ano na 'yan, kumbaga bagay na 'yan sa barko. Yan kasing 'yan yung hinighlight natin 'yan. Yan yung nagbibigay ng direksyon sa barko. Pag yan ay dinadrive ng kapitan, kunwari pa left o kaya naman pa right, yan ang gumagalaw. Ngayon, kapag wala daw tayo sa Diyos, wala sa atin si Jesus, para daw tayong barko na tinatangay lang ng agos ng tubig. Yung walang direksyon, walang pupuntahan, 'di ba? Kaya naman kung ayaw nyong maging ganun kayo, 'di ba? Kung ayaw nyo na wala kayong direksyon sa buhay, dapat tanggapin po natin ang Diyos, ang Panginoon. And alam nyo, ganun din si Apostle Paul nung hindi niya pa natatanggap si Jesus, nung hindi niya pa nakikilala si Lord. Akala niya tama siya, 'di ba? Sa pagpatay ng maraming mga Kristiyano. Akala niya nasusunod niya yung batas sa pamamagitan ng pagpe-persecute sa mga Kristiyano. Pero isang araw, 'di ba? All of a sudden, bigla siyang kinatagpo ng Panginoon, 'di ba? At sinabi sa kanya, "Saul, Saul, why thou hast persecutest me?" 'Di ba? Bakit mo ko inuusig? 'Di ba? At doon niya natanggap, doon niya nakilala ang Panginoon. And alam nyo, there are times sa atin, sa mga nakikinig sa atin dito, para tayong si Apostle Paul, na all this time, akala natin tama yung ginagawa natin, nasa tamang direksyon tayo, pero di ba, nasa mali pala. Kaya nga alam nyo, it takes humility. Heart to heart po tong sasabihin ko sa inyo. It takes humility, di ba, para aminin na mali pala, di ba, yung buhay mo ngayon. For example, sasabihin ng Panginoon, pag nabasa mo yung Bible, dapat pala ganito mamuhay, dapat pala ganito ka, dapat pala, maranasan mo to. Ngayon, it takes humility para i-admit na oo nga, no, yun ang dapat kong gayahin, yun ang dapat kong sundin. Di ba? Ganun si Apostle Paul. Sipin nyo scholar yan, matalino yan. Di ba? Nag-aral yan sa School of Theology, di ba? Sa seminary, di ba? Kung sa modern times natin, di ba? Pero nung kinatagpo niya siya ng Diyos, inamin niya, 'di ba? Talaga namang inadmit niya na mali siya, 'di ba? All of his life, 'di ba? At sumunod na siya sa Panginoon. Kaya minsan tayo sa pamamagitan ng pag-encounter sa atin ni Lord, sa mga Bible study na nagagawa natin, sa mga pagpe-pray, there are times sasabihan ka talaga ni Lord na ganito dapat, 'di ba? Sumunod ka sa akin. Sana magkaroon po tayo ng humility, 'di ba? Ng humble heart na sumunod pa rin. 'Di ba? Kahit malaman natin na mali pala tayo, 'di ba? Kasi sa pamamagitan nun, 'di ba, ng pagre-repent natin, doon tayo malalapit sa Diyos. Doon tayo makakarating ng langit, 'di ba? Kung aaminin natin na makasalanan tayo. Kaya nga 'di ba sa 4R pa lang ng kaligtasan, you must realize that you are a sinner before God. You must recognize the love of God. You must repent from all of your sins. You must receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Apat na aryon, di ba? Pero yun nga, ang sinasabi dito, you must repent from all of your sins, di ba? Kaya nawa po, bawat isa po sa atin ay tanggapin si Lord. Okay, so pangalawa yon. Pangalawa, bakit natin kailangan ng Diyos? Dahil siya ang nagbibigay ng layunin at direksyon. Prayer ko po na magmula ngayon, may direksyon na po yung buhay natin. Okay, pangatlo naman, kailangan ng tao ang Diyos dahil siya lamang ang kayang magpatawad at magligtas. Amen? Yan, magsabi nga kayo ng amen sa comment section o kaya naman mag-heart kayo. Ayan, kung naniniwala kayo na
si Lord ay nagpapatawad at nagliligtas. 'Di ba? Paano natin nasabi? Kasi sabi ng Bible sa Romans 3:23 to 24, lahat ay nagkasala. Ngunit itinuring silang matuwid dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Napakaganda ng verse na yan. I-claim nating lahat yan, di ba? Sipin nyo maigi, lahat ay nagkasala. Kahit ako, kahit pastor, di ba? Kahit ang mga feeling nyo pinakabanal na tao, lahat po tayo nagkasala. Kahit yung mga maliliit pa na mga baby natin. Pero ano sabi dyan? Ngunit itinuring silang matuwid dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Di ba? Parang isipin nyo maigi dahil sa kagandahang loob ng Diyos, matuwid na tayo, 'di ba? Lahat ng lahat ng record natin nagkasala tayo. Pag kunwari nga tinanong natin isa-isa, lahat ng nandito sa online Bible study, sino sa inyo ang nakapagsinungaling na? 'Di ba? Kung halimbawa sa 10 commandments, 'di ba? Iisa-isahin natin 'yon. Sino sa inyo nakapagsinungaling na? Sino sa inyo nakaranas ng kumupit ng pera, 'di ba? Kahit maliit 'yan, kahit 5 piso o 2. 'Di ba? Sino sa inyo ang tumingin sa lalaki o babae na mayroong pagnanasa? 'Di ba? Sabi ni Jesus, kapag mayroon daw pagnanasa yung tingin mo, nagkakasala ka na rin daw ng adultery. 'Di ba? Parang isipin niyo maigi, lahat ng 'yon nagawa natin. 'Di ba? Ang tawag sa atin, sinungaling, na magnanakaw, tapos adulterer. 'Di ba? Ngayon, kung ilalagay tayo sa harapan ng 10 Commandments at 'yon ang magiging standard kung pupunta ba tayong langit o impyerno, 'di ba? Saan tayo pupunta? 'Di ba? Pwedeng mangyari ang sagot natin, 'di ba? Impyerno talaga. Kasi hindi tayo pasado, isa lang doon. 'Di ba? Kahit nga isa doon, wala tayong natupad, 'di ba? Yung kumbaga parang lahat 'yon na nagagawa natin. 'Di ba? Kasi for example, yung sa wag kang papatay, nung dumating si Jesus, bigla niyang sinabi na at sino man ang magalit, 'di ba, mamuhi sa kanyang kapatid para na ring pumapatay. So ibig sabihin guilty tayo sa kasalanang pagpatay, 'di ba? Pero alam niyo ang mabuting balita, 'di ba? Itinuring silang matuwid dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo bakit may Semana Santa tayo? Bakit may dinadaos tayong mahal na araw? Kasi sa pag-alala natin ng ginawa ni Jesus sa atin, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Na dahil siya ay dumating, pwede na tayo ngayong maligtas at pumunta ng langit dahil sa sacrifice o sa sakripisyo, di ba, na ginawa niya. And sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay para sa kaligtasan kundi si Jesus. Di ba? Kaya alam niyo po, kung may tanong kayo dito, paano maligtas? Anong paraan? Paano maligtas? Di ba? Ayan ang sagot. 'Di ba? Wala nang ibang pangalan, wala nang ibang paraan para maligtas kundi si Jesus lang. Okay? Type nyo sa comment, Jesus. Jesus. Okay? Sa pamamagitan niya, pwede tayong maligtas. Kaya sabi nga dito sa ating quotation, lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Sabi, walang amount ng kabutihan ang kayang magligtas, only through Christ. 'Di ba? Kasi alam nyo, kung ang pagbabatayan lang para maligtas tayo ay yung kabutihan natin, kabutihan o mga kabaitan natin, dapat ang pinadala ng Diyos dito sa mundo ay accountant, 'di ba? Kasi bakit? Kasi kung good works pala 'yon, dapat bilangan, 'di ba? Ang labanan, 'di ba? O halimbawa, ito si Sai, 3 charity ang tinulungan niya. Itong si John Riel, 5 charity ang tinulungan niya. Itong si Raylene, 10 charity ang tinulungan niya. 'Di ba? O ngayon, parang kawawa si Sai kasi bakit? 3 lang yung kanya, kay Raylene 10. 'Di ba? Si Raylene ang pupunta ng langit. Pero hindi accountant ang pinadala ng Diyos, 'di ba? Kundi Savior. Kasi bakit? Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Parang kumbaga, halimbawa, nakaranas na kayong magsulat ng permanent marker o permanent na pentel pen sa whiteboard, tapos gusto mong burahin, kahit anong bura mo ng eraser, it doesn't work. Hindi makakatulong. 'Di ba? Unless merong isang matalinong tao ang magdadala ng 'di ba, ng pambura at sabihin ito ang tamang pagbura diyan. 'Di ba? And ganun ang ginawa ni Jesus sa atin. Yung kasalanan natin, hindi natin mabura. Hindi natin matakpan by our good works, kahit ilang good works pa yan. Kasi magmula bata pa talaga tayo, walang kasapatan. 'Di ba? Parang kumbaga maruming basahan tapos tinunas mo sa pader, mas dumumi yung pader. Ganon.
'Di ba? Pero si Jesus na walang kasalanan, 'di ba, ay dumito para iligtas tayo. Kaya nga 'di ba, parang ano rin daw 'yan, yung illustration ng nalaglag sa ano, sa bangin, 'di ba? Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, 'di ba? Hangga't walang ano, manggaling sa itaas na ano, iabot yung kamay o lubid para iligtas siya. And ganun din sa nalulunod. 'Di ba? Alam niyo ang nalulunod? Ang nalulunod ba kailangan niya ng counselor o adviser? 'Di ba? Kunwari nalulunod na, "Hoy, advisean kita, yung kamay mo ganunin mo lang, tapos yung paa mo ganun, ganun, ganun." 'Di ba? Ang kailangan ba ng tao na nalulunod, adviser? Hindi, 'di ba? Ang kailangan niya rescuer. Ang kailangan niya savior. And ganun din ang lagay natin. 'Di ba? Hindi natin kailangan ng sino man. 'Di ba? Dahil nalulunod na tayo sa kasalanan. Ang dami-dami na nating kasalanan, hindi na mabilang. Kaya ang ginawa ng Diyos, niligtas niya tayo. 'Di ba? Nagbigay siya ng buhay para sa atin, napako siya sa krus ng Kalbaryo para lahat tayo, 'di ba, ay ano, umabot doon sa kanyang standard. 'Di ba? Kasi nga naman ang standard ng Diyos kailangan perfect ka eh. Eh ni isa sa atin walang perfect. Only Jesus Christ, 'di ba? Kaya nga ang ganda kasi ang ganda pag binasa niyo yung Romans, so yung sa New Testament, si Jesus tinatawag siyang pangalawang Adan or second Adam. Bakit? Kasi kung yung first Adam, yung unang Adan, nilaglag tayo sa kasalanan, dahil sa kanya, lahat tayo naging makasalanan. Yung pangalawang Adan, si Jesus, di ba, ano nangyari? Siya, nung sumunod siya at binigay yung buhay niya, di ba, kung si Adan nilaglag tayo sa kasalanan, si Jesus tinubos naman tayo sa kasalanan. Amen? Di ba? Kaya yun ang pinagpapasalamat natin kay Lord. Yun ang rason bakit kailangan natin ang Diyos. Bakit natin kailangan si Lord? Kasi hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. 'Di ba? Kaya nga itong si Nikki Cruz, ang ganda rin ng testimony niya, 'di ba? Kasi all his life din, akala niya tama siya. Akala niya yung kumbaga parang enjoy lang ang buhay kasi siya ano siya gangster siya, leader siya ng isang gang. Tapos ano bigla na lang isang araw meron siyang na-encounter na street evangelist. Ang pangalan niya David Wilkerson. Yan, kilala niyo si David Wilkerson. Tapos itong si David Wilkerson, shinare sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Tapos hindi siya tinantanan ni David Wilkerson, sa una, ano, tawag doon, hindi niya iniintindi. Kasi parang kala niya simpleng mangangaral lang eh. Pero dahil si David Wilkerson, talagang pinangaralan siya, pinalo up siya ng pinalo up, kinulit siya ng kinulit, palagi siyang sinasabihang mahal ka ng Diyos. Tapos pinaparamdam talaga niya na ano, na mahal siya, niyakap siya. Doon nalaman ng ni Nicky Cruz na mahal pala talaga siya ng Diyos, 'di ba? At dahil doon, nabago yung buhay niya, 'di ba? Hindi na siya naging ano, naging leader ng gang. Instead, 'di ba, naging leader na siya ng church, naging pastor siya, naging evangelist siya. Bakit? Kasi niligtas siya ng Panginoon. 'Di ba? Nalaman niya na kailangan pala niya si Jesus, 'di ba? Na without Jesus Christ, he is lost. 'Di ba? Kaya tayo rin ganun. Alam niyo kung si Jesus wala sa atin, lahat tayo na nandito sa online Bible study, kung si Jesus ay hindi natin tatanggapin, we will be forever lost. 'Di ba? Hindi tayo maliligtas ng kahit anong gawin natin. 'Di ba? Pero dahil si Jesus ay nariyan, pwede na tayong maligtas. Okay? Amen? Kaya kung naririnig mo tong boses na to, yung pangangaral na to, receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay? Ayun yung ating pangatlo. Kailangan ng tao ang Diyos dahil siya lamang ang kanyang ang kayang magpatawad at magligtas. Pang-apat, ito po yung pang-apat. Kailangan ng tao ang Diyos dahil siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at pag-asa. Okay? Amen. Mag-heart kayo dyan. Kasi si Lord, siya talaga ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Alam nyo, huwag kayong magagalit sa akin kung sasabihin ko sa inyo na ano, yung mga tao, halimbawa ngayong panahon ng 2025, hindi na talaga sila, hindi naman sa lahat, hindi na talaga sila bilib sa mga politiko, 'di ba? Sa mga tumatakbo. Kasi 'di ba alam natin 'yan mula pa bata tayo, mula pa noon, 'di ba? May mga nangangako na sa atin, 'di ba? Na mag-aayos ng bansa natin, mag-aayos ng lungsod natin.
mag-aayos ng barangay natin. Pero lahat sila nagfe-fail, 'di ba? For some reasons, 'di ba? And some other ways, 'di ba? Kaya tayo naman na mga tao, 'di ba? Na simpleng mamamayan lang, kailangan alisin na kasi natin ng pag-asa natin sa kanila. Kundi ilagay natin ulit ang pag-asa natin sa kung sino talaga ang tunay na pag-asa ng tao, 'di ba? Ang tunay na pag-asa ng bawat isa sa atin. 'Di ba? Kasi halimbawa, yung mga tumatakbo na yan, tao lang din yan eh. They are limited. Pwede silang mamatay, pwede silang nasa isang dako lang, pwedeng yung resources nila, mga pera nila limited lang, di nila matulungan ang lahat ng tao. Pero sino lang ba ang unlimited? Sino lang ba ang gising 24/7? Sino ang laging nandyan palagi? Sino ang hindi nangiiwan at nagpapabaya? Diba? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Kaya it's time, 'di ba? It's a good time, 'di ba? A really really good time, 'di ba? Na ibalik natin yung pag-asa natin sa Diyos. Oo, boboto tayo. Oo, magpe-pray tayo para sa kanila, pero wag natin ilagay yung buong pagtitiwala natin sa kanila, kundi sa Diyos. 'Di ba? Hihingi tayo ng bigas sa Diyos una, 'di ba? Hihingi tayo ng pera, ng trabaho sa Diyos una. 'Di ba? Wag kay biyason agad, 'di ba? Wag sa kanila ang sisi. Kasi mga tao lang din sila, 'di ba? Nakakatulog sila o kaya naman may mga hindi sila naririnig. Naintindihan? Amen. Kasi baka mamaya t-shirt nyo pa yan, 'di ba? Si Simundak ang aking pag-asa. Si Biason ang aking pag-asa, 'di ba? Si si ano, si Marcos ang ating kapayapaan. Hindi ganoon. 'Di ba? Kundi si Jesus. 'Di ba? Si Jesus ang ating pag-asa. 'Di ba mas bagay, 'di ba? Si Jesus ang ating kapayapaan kasi totoo, mas totoo 'yan. 'Di ba? Ang Diyos ang ating pag-asa. Ako po in my entire life nakita ko 'yan. 'Di ba? Na si Jesus, siya talaga ang nagbibigay ng kapayapaan. Pag nakikinig ka sa iba, gumugulo yung isip mo, tama? Parang minsan pagpapakinggan mo tong advisor mong to, mas lalong gumulo tuloy. Pero pag kay Jesus, nakinig ka ng Word of God, pag kay Jesus, binasa mo yung Bible, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng real peace. 'Di ba? Parang ang payapa. 'Di ba? Hindi ka i-condemn, hindi ka i-reject. Ang saya ng pakiramdam. Tsaka mararamdaman mo, tanggap ka, accepted ka. Okay? Mahal ka. Okay? Kaya sabi nga dito ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Diba? And sabi ng Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa. Kaya nga kung meron mang bagay, ang kailangan natin ngayon, yan yung hope, saka yan yung peace. Diba? Bakit? Kasi sabi nga dito, in a world full of anxiety, brokenness, and confusion, God offers peace that surpasses understanding. Alam nyo, lahat tayo nakakaranas na yan. Yung mundo, nakakaranas na yan. Diba? Yung parang anxiety, lalong-lalo na kahit mga bata ngayon, naawa ko sa mga bata kasi may anxiety attack na agad sila. Bakit? Kasi dahil sa social media, may mga peer pressure na nararamdaman. Diba? Sa mga kaklase. Okay? Sa mga pinapagawa sa school. Pero ang tanging magbibigay sa iyo ng peace ay ang Diyos talaga. Ang salita ng Diyos, ang kanyang presensya, 'di ba? Yung brokenness, confusion, 'di ba? Sa ano na ngayon sa mga panahon natin ngayon, ang daming nagkakaroon ng identity crisis. Di nila alam kung ano sila, 'di ba? Pero kapag ikaw ay nasa Diyos, malalaman mo sino ka ba? Sino ka bang talaga? Ano kang tinitignan ni Lord? Para kay Lord, sino ka? 'Di ba? And sabi nga, God offers peace that surpasses understanding. Kaya alam niyo po, kapag tinry niyo si Lord, kapag sinubukan niyo si Lord, 'di ba? Hindi niya kayo ipapalya. Oo, people may fail, but God never fails. Jesus never fails. Amen? O, kaya niyong i-type yon. Jesus never fails. Type niyo nga dyan. 'Di ba? And sabi nga, 'di ba? Parang kaya nga si Moses, bakit siya sinabihan ng Diyos na ako ang rock mo? Kasi kumbaga parang para 'di ba, there are times gumagamit talaga ng mga illustration ng Diyos. At ang magandang illustration ng Diyos pag sa kapayapaan tsaka sa hope, yung bird, yung ibon na nasa cleft of the rock, 'di ba? Na kapag tumama man or magbagyo man, 'di ba? Pag kahit sa yung ibon na yon ay magiging ligtas, magiging safe
pag nandun siya sa cleft of the rock. 'Di ba? Kahit anong lakas ng bagyo, pag yung ibon na yon nandun sa batong na yon na hindi matitibag, 'di ba? Pwede siyang matulog, pwede siyang mamuhay ng may kapayapaan. Kaya ganun din ang ina-encourage ng Panginoon sa atin. Gusto nyong may peace pa rin despite and in spite ng mga nangyayari sa mundo, 'di ba? Kahit yung mga balita nakakayanig na, nakakaloka na, nakakabaliw na, 'di ba? Gusto niyo may peace pa rin, 'di ba? Kailangan magtago kayo kay Lord, 'di ba? Magtago kayo sa presensya niya. For example nga ng mga nakaraan, 'di ba, ang sinasabi, maghanda kayo, posibleng magkaroon ng lindol sa Pilipinas, 'di ba? Ang gawin mo diyan, i-rebuke mo in Jesus name. Hindi matutuloy yan. O kaya naman, ipag-pray mo kay Lord na, Lord, i-cover mo po ako ng blood mo, i-cover mo po yung pamilya namin, yung Muntinlupa, yung Pilipinas, against that tragedy, 'di ba? O kaya naman emergencies on earth. Kasi yun, alam nyo, as you pray, magugulat ka, peace will come. 'Di ba? Maghahari yung kapayapaan sa iyo kasi alam mo na God answers prayer. Tsaka alam mo na bawat tumatawag sa Diyos, 'di ba? Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Kaya pag may katatakutan, tawagin mo lang yung pangalan ni Jesus. Tingnan mo, kakalma ka. 'Di ba? Naalala ko si Tony Gonzaga nga, meron siyang in-interview kasi siya tapos nasa building sila. Tapos yumanig yung yung upuan nila, saka yung studio, 'di ba? Tayo agad siyang ganoon Sabi niya, in Jesus name, in Jesus name. Yung kasama niya, nagpanic na, pero siya, in Jesus name, gumaganon lang siya, 'di ba? Pero ang nakita ko sa kanya doon, yung payapa yung loob niya. Ito pa pala sasabihin ko to sa inyo. There are times magulo talaga sa labas, okay? Given na 'yon, sa mundo magulo. Pero alam niyo ang pinaka ayaw ko na kaguluhan, yung mahirap na gulo. Pag yung gulo nasa loob na, yun ang pinaka mahirap i-manage, 'di ba? Pag yung gulo nandun sa loob. Kaya naman dapat para mawala yung gulo, yung mga agam-agam sa loob, papasukin mo si Lord sa loob, 'di ba? Ng kalooban mo, ng puso mo, 'di ba? Para itong loob na to, itong puso na to, pumayapa rin. Kasi ang hirap pag ito yung magulo 'di ba? Di ka makatulog, di ka makaisip, di ka makakain, 'di ba? Di ka makaligo. 'Di ba? Pero yun nga, pag payapa yung loob mo, pag ayos ang loob, 'di ba? Kaya mong gawin ang lahat. Kahit nagkakagulo na, natataranta na yung mga kaklase mo, yung mga katrabaho mo, pero ikaw at peace ka pa rin. Okay? Kaya si Jesus, in-example niya, 'di ba? Nung time na ang mga disciple ay yung parang nakaranas sila ng bagyo, 'di ba? Gulat sila, si Jesus tulog. Samantalang sila takot na takot. Uy, Jesus, gumising ka, hindi mo ba alam na binabagyo tayo? 'Di ba? O ano lang ginawa ni Jesus, tumayo siya. 'Di ba? Tapos sabi niya, peace, be still. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa dagat, 'di ba? Sumunod sa kanya yung wind and the waves. And alam nyo, yung mga wind and waves din ng buhay natin, susunod yan kay Jesus. Kaya dapat, lapit ka kay Jesus. Kasi takot yan. Takot ang mga problema, takot ang demonyo kay Jesus. Kapag lumuhod ka na sa Panginoon, lahat ng problema mo, magbabaw na kay Jesus, kay Lord. Okay? So again, kailangan ng tao ang Diyos dahil siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at pag-asa. Okay? And last na lang, kaya sabi nga dito, in our conclusion, ulit yon, review tayo. Una, bakit kailangan kailangan ng tao ang Diyos? Una, kasi siya ang pinagmulan ng ating buhay. Okay? Kaya naman, tayo, 'di ba? Tanggapin natin si Lord, tanggapin natin ang Diyos sa atin kasi without him, we are absolutely nothing. Okay? Lagi kong sinasabi 'yon. Pag ang isda tinanggal mo sa tubig, sa dagat, ano mangyayari? Mamamatay. Kapag ang puno binunot mo sa lupa, ano mangyayari? Mamamatay. Kapag ang tao tinanggal mo sa Diyos, mamamatay. Kaya again, kung gusto mong mabuhay, 'di ba? As in yung buhay na buhay, ha? 'Di ba? Kasi maraming mga tao pero patay na. 'Di ba? Kaya nga may mga kantang I am dying inside, 'di ba? To hold you. 'Di ba? Pero ayun nga, para maiwasan 'yon, kailangan mong tanggapin si Lord. Sunod, siya ang nagbibigay ng direksyon at layunin. Parang feeling mo ba
wala nang direksyon yung buhay mo ngayon, paulit-ulit na lang, di ba? Parang gigising ka, tutulog, gigising, tutulog. It's time for you, di ba, to accept the Lord. O kaya naman, kung sa matagal na, kung sa Christian na, kung tinanggap mo na si Lord, balik ka na kay Lord, di ba? Balik ka na ulit sa pagpe-pray, balik ka na sa pagsisimba, balik ka na sa pagba-Bible study, di ba? Join a church, join a Christian community. Kaya kami nga po, di ba, lagi kami nag-i-invite. Hindi maputol-putol yung mga pag-invite natin kasi gusto natin bawat tao magkaroon ng direksyon, merong sense of purpose yung kanilang buhay. And pangatlo, siya ang nagbibigay ng kapatawaran at kaligtasan. 'Di ba? Kasi walang good works, walang sino man, walang religion ang makakapagligtas sa iyo kundi si Jesus lang. Naalala ko yung John 14:6, sabi ni Lord, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 'Di ba? And last na lang, siya ang tanging pag-asa. Bakit kailangan natin ng Diyos? Siya ang tanging pag-asa at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya, halimbawa ngayon, magulo ba ang isip mo? Magulo ba? Ang dami bang bumabagabag sa loob mo? Yan. Ang sikreto po ay sino? Si Lord, si Jesus. Kaya ngayon po, magpe-pray po tayo, ha? Tapos ito, last na lang na verse natin. Kaya sabi sa verse natin na ito, sa Acts 17, verse 28, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay, kumikilos, at umiiral. Amen? Amen, di ba? Sa pamamagitan ni Lord, tayo ay mabubuhay, kikilos, at umiiral. Kaya I pray, di ba, right now, na sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa lahat ng mga nandyan, di ba, nandito sa online Bible study natin, I pray talaga na maranasan natin yung life kay Lord. Okay? Na kaya kung halimbawa ikaw, aminado ka na wala pa si Lord sa buhay mo, right now, pwede mo siyang tanggapin. Ayan, pwede mo siyang kausapin, di ba? Kasi ang gusto niya is relationship, di ba? And kung halimbawa naghahanap ka ng church ngayon, yan, ini-invite ka namin na mag-join ng church, sa church, di ba? Kasi tayo naman, aminado tayo, di ba, na hindi natin kayang mag-isa, di ba, na mabuhay. Sabi nga, di ba, sa Catholic, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang ibig sabihin kasi nun, we need each other. Di ba? We need the church. Diba? Kaya naman, magpatuloy po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya ngayon po, magpe-pray na po tayo. Pero, alalahanin ko lang tong prayer request ni John Paul. Ayan. Prayer niya yung endurance, prayer for strength, para ma-endure yung mga kinakaadikan kong hobbies, na sana kayanin ko ng ituloy na mapigilan until it no longer my interest. I wanna restart my life with Christ. And alam mo, John Paul, ang magandang balita, si Lord, every time you fail, diba, willing siya na i-ano ka ulit, i-bangon ulit. Si Papa noon, nung bata pa ako, pag tinuturuan niya ako mag-bike, hindi ko talaga ma-perfect noon agad. There are times, ilang beses akong nadadapa, sumesemplang. Pero siya, as may tatay, lagi siyang nandyan, lagi siyang nakaalalay sa akin. Tapos kung madapa man ako, bangon ulit. Alam nyo, ganun si Lord sa atin. He is our Father. And kapag nadadapa tayo, hindi niya tayo tinatapakan. Hindi niya tayo sinisisi na, ayan, kasi kagagawan mo yan. Diba? Kaya si Lord, naghihintay lang siya, diba, na lumapit tayo sa Kanya. Okay? Kaya naman, let us return to the Lord. And itong mga narinig natin ngayon ay talagang i-apply natin sa buhay natin. Okay? So sige po, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay,